Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus.
Morning! Purihin ng Panginoon. Okay. Salamat sa Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Good morning, Jesus. Yan, sige po. Bago kami magpatuloy at kami ay bumati sa inyong lahat, mananalangin muna tayo. Pastor Fred. Okay. Yan. Good morning, Lord. Dakila naming Ama, Diyos na buhay na nagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa araw-araw na masarap na pagtulog at pagkising namin, Panginoon, Ikaw lamang ang aming naalaala. Buong kabahayan namin dito, Panginoon, ay umaawit at nagpupuri sa iyo. Because a house without a home, a song, is not a home. Kaya Panginoon, sa umagang ito, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong awitin, upang sa ganoon makarating kami sa iyong presensya na ikaw lamang ang aming maluluwalhati sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and Yan. amen. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ano man ang oras na kayo ay abutan ng aming greetings, binabati namin kayo lahat ng aming mga kapatiran sa Comfy News, North, East, West, and South, ang lahat ng ating outreaches sa mga probinsya, lahat ng ating mga prayer meetings sa Metro Manila, at ang aming mga mahal sa buhay, lahat ng aming mga kamag-anak at lahat ng pamilya ng ating mga manggagawa. Purihin ang Panginoon. Medyo kami po ay palingon-lingon mga kapatid dahil ang ating monitor ay nandito ngayon. Salamat sa Panginoon. Medyo, kumusta po ba yung ating anniversary? Napanood niyo po ba yan nung Monday? Purihin ang Panginoon, napakaganda ng ating nangyari sa lahat ng mga kapatiran noong ating anniversary, Christmas celebration and anniversary na ginanap natin sa Aquamira last December 2 and 3. Nga pala mga kapatid, 18 days before Christmas. Palapakan natin si Lord. Excited ba kayo? Alam nyo, kahit na ano pa ang lagay ng ating buhay ngayon, masarap pa rin alalahanin na ang Panginoon ay naparito upang tayo ay iligtas. That is the first Advent. At tandaan natin, there will always be the second Advent. Pero for the meantime, enjoy natin po yung as we walk This yan. wonderful journey with the Lord. Yes. Oo. Masaya tayong lahat. Masaya tayong lahat. Let us enjoy heaven while we are here on earth. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo po ay babasahin yung munang scripture for the week. Wow, mahirap ito nakagano na. Ayan. Medyo tatalikod po ako mga kapatid ha. Ako yung magbabasa kasi yung isang monitor nandito po sa aking gilid. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 119 verse 18. Ang sabi pong ganon ay, "Open my eyes that I may see wondrous things from your law." Buksan mo ang aking mata upang makita ko ang napakaraming himala sa buhay ko na nanggagaling sa iyong napakagandang kautusan ng iyong banal na salita. Kaya tayo pong lahat, ayan, purihin ang Panginoon, ayos na. So, hindi na ako tatalikod ngayon. Salamat sa Diyos. Medyo po minalat ako dahil itong mga kapatiran natin, na-assign po kami ni Sister Reming tumawag ng mga na mananalo ng mga gifts. Ang minor gifts pala is 600 pieces. 600 people yun. Mamamalat ka talaga. Kaya sabi ko, mga kapatid, huwag nyo naman kami pahirapan. Ang ginawa po namin, tigsa 10 na lang bawat outreaches. At alam ko, marami, halos lahat po ay tumanggap ng regalo. Thank you, Lord. At lahat po sila ay umuwi ng maligaya. At sa ngayon po, aawit muna kami dahil, babasahin muna namin ang ating scripture. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay napakaganda. Gusto niyo po bang makarinig ng isang magandang istorya at magmula sa Biblia? Yan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isa sa famous karakter ng Biblia
na manggagaling sa Book of Judges. Siya po ay si Gideon. Yan. Wow. Thank you, Lord. Sige, ako muna magbabasa ng scripture, Pastor, dahil yung iyong salamin. Sige. Nawala ang aking salamin. Hindi nawala, na-misplace lang. Thank you, Lord. Nandyan lang siya. Umaandar po ang aming pagka-SM. Mga senior. Ito po ay manggagaling sa Gideon. Gideon tuloy. SM din. SM din. Purina tayo. Wonderful. Yan. Sabi nga, huwag kang mamimintas ng kapwa mo para hindi ka... Ito Purina po pa ay rin. wonderful calling Yes. ni Amen. Gideon. Ito po ay manggagaling sa Judges 6:11-17. Makinig po tayo. Ito po ay NASB version. Judges 6:11-17. Then the angel of the Lord came and sat under the oak that was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, and his son Gideon was beating out. His son Gideon was beating out wheat in the winepress in order to save it from the Midianites. Mamaya ko sasabihin siya kung bakit po ginagawa ni Gideon. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O valiant warrior." Then Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." And the Lord looked at him and said, "Go, in this your strength, and deliver Israel from the hand of Midian. Have I not sent you?" And he said to him, "O Lord, how shall I deliver Israel? Behold, my family is the least in Manasseh, and I am the youngest in my father's house." Verse 16, but the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat Midian as one man." So Gideon said to him, "If now I have found favor in thy sight, then show me a sign that is thou who speakest with me." Let us pray. Salamat po, Panginoon, for this wonderful calling of Gideon that will make us a precious one to be called also the army of the Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, narinig natin ang title po ay The Army of the Lord. So, aawit po kami muna at sasabayan ako ni Sister Sally at saka ni Sister Maripaz. Purihin ng Panginoon. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song. There's healing in their hands. Everlasting joy. And gladness in their hearts. In His Army, I got a part. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song. There's Healing in their hands. Everlasting joy. and gladness in their hearts. In His Army, I got a part. It's the blood that Sets me free. It's The blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. It's the blood That sets me Purihin free. ng Panginoon. Yan. Dito po kasi, introduction natin, ito pong book of Judges, ito po ay ang book of just right after Joshua. At alam naman natin na after Joshua, wala pong napiling talagang na-trained na leader para pumalit kay Joshua. Unlike Moses, na-train niya na palagi-palagi niyang kasama si Joshua. Kaya si Joshua was appointed by the Lord to replace Moses. But when after the death of Joshua, wala po. Nagkanya-kanya na po yung 12 tribes of Israel. So, ang nangyari po, every time na sila po ay ma-oppress ng mga kaaway, during that time, sila po ay iiyak sa Panginoon and the Lord will appoint, ang tawag nga doon ay judges. Pero actually, they are military leaders.
Sila po ay ina-appoint ng Panginoon para i-save ang mga Israelites from their oppressors. At dito po sa book of Gideon, yung chapter 6 dito sa Judges, si Gideon po ang panglima sa 14 judges na inappoint. Actually, ang ika-14th judge is Samuel. Samuel is the last judge of the Israelites before kings were appointed. So, ito pong si Gideon ay panglima. Ang unang-una po kasi is si Othniel. During the time of Gideon, ang ginagawa po nitong mga Midianites, magtatanim lahat yung mga Israelites, hindi masagana kanilang ani. Ang gagawin po nitong mga oppressor nila, kukunin yung lahat ng kanilang inani, aanihin pa lang, sila na ang kumukuha. Pati yung kanilang mga animals o yung mga flocks nila, kukunin yon. So, sila po ay lumalabas na nagugutom kasi sila ang nawawalan. So, during the time, kaya ang pagdating dito, sabi nga ganon, yung do sa verse 1, Gideon was beating out wheat in the winepress in order to save it from the Midianites. So, itinatago niya. So, during the time, nagtatago po siya dahil nga, ang tendency po nitong mga kaaway ay kunin. Ninanakaw po yung kanilang lahat ng ani. So, in every kumbaga, bawat tribe na, o kaya yung bawat period na sila ay ino-oppress, iba-iba pong oppressor yan. And during the time of Gideon, ang oppressor po ay Midianites. Yan. So, dito po tayo magsisimula. Sige. Bakit sila inoppress? Dahil nga kaaway. Okay. Diba? Ang nang-o-oppress sa kanila ay actually hindi mga Israelites. Itong mga ites na to, yan. Kasi ang mga oppressor nila is, yung number 1, si Othniel kasi, mga taga Mesopotamia, ang oppressor niya. Ang sumunod, si Ehud, ang kanilang oppressor ay mga Moabites. Yan, mga ites na. Si Deborah and si Shamgar, Philistia. Si Deborah and Barak, Canaanites. At pagdating nga kay Gideon, Midianites. Okay. So lahat yun mga neighboring countries nila, na mga tamad di ba? At saka mga sundalo yan ng mga at mga talagang wala yang ginawa kundi manggera ng kapwa. Itong mga Israelites, blessed talaga yan They are blessed. Sabi gano'n niya, isa sa blessing ng mga Israelita, lahat ng kanilang tinanim, nag-grow. Lahat yan ay umuunlad. Yung pag-unlad naman nila, yung nangyayari, ino-oppress sila. Pero tandaan natin mga kapatid, kaya lang sila na-o-oppress because of their disobedience. Because of idolatry. Hindi na sila natuto. They did evil in the sight of God. Oo. Kaya, bago tayo magpatuloy, bago ko ibigay, there's still, kasi dito sa may sinabi kasi si Gideon, sabing gano'n niya, kung totoong kami ay pinagpala, sabing gano'n niya, asa na ang Diyos? Imagine mo, yung kanyang sinabi nito, ito. If the Lord, yung verse 13, nakakatuwa, 13. tignan natin, basahin natin sa Tagalog. Mawalang galang na po, yan ang sinabi niya, sinagot niya dun sa anghel. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Hindi ba? Bakit ganito? Kung talagang si Lord, hindi ba? Lalo na yung mga nagkakasakit, kay Lord naman, di ba? Kung kailan ako nagkarismatic, saka ako nagkaroon ng cancer. Mga ganong tanong, tignan natin. Asa na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon? Asa na ngayon? May milagro pa ba? Yun ang mga tanong. Pero merong magandang awitin dito di ba? He did not bring us out this far to take us back again. Tandaan natin, it's the blood that sets us free. Hindi niya tayo dadalhin sa promised land nang tayo ay ibabalik pa rin sa dati nating ugali, Amen. mga kapatid. Amen. He did not bring us out this far to take us back again. He brought us out to take us into the promised land. He did not bring us out this far to take us back again. He brought us out to take us into the promised land. Though there be giants, Though there be giants in the land,
I will not be afraid. He brought us out to take us into the promised land. Do. Though there be giants in the land, I will not be afraid. He brought us out to take us into the promised land. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag ka tinawag ka ng Panginoon, tandaan natin, meron ka mang suffering ngayon, huwag kang mag-alala. Sandali lang yan. Matatapos din. No. Katulad na nangyari kay Gideon. Sige. Dumaan lang, hindi permanent. Dumaan lang, hindi Okay. permanent. Sige. Pero ang calling ng tao is a permanent one. Amen. Okay. Ang sabi ni Gideon, why us? My family is poor. The least. I shall be with you. Ang sabi ng Panginoon, I shall be with you and defeat Midian as one man. Hindi rin siya ang magdidipit nito. Maya-maya tingnan natin. Meron akong siyang nagustuhan dito. Yung mighty man of valor. Ang ibig sabihin po nito, Gideon, a true warrior, man of valor. Valor. Strength of mind or spirit that enables a person to encounter danger with firmness. Walang ayawan. Firm. Ang pagkakatawag kay Gideon is a permanent one and firm. Hindi ito yung baka tayo tinawag. Hindi. Kilala kasi tayo ni Lord. Kilala, okay. Kilala. Meron divine calling talaga. At ito yung nasa perfect timing ng ating Panginoon. Una-una, divine calling is appointed by God, in-appoint tayo. So this is divine appointment by God. And this is irrevocable calling. Firm may be the list of person, not self-appointed one or others will say. Si Lord po ang nag-appoint kay Gideon at tayong lahat na tinawag, pinili ng Diyos. We have a divine appointment. Pangalawa po, ito po ay tinatawag din na provision. Pinrovide si Gideon ng lahat ng provision niya as we go on. Lahat. Kaya if there is a mission, there is a provision. Kaya ang ating provision, hindi tayo magkukulang. Walang army na nagkulang. Pinadamitan pa lahat yan. Lahat yan, nasa barracks lahat. Mula sapatos Buhat hanggang sapatos helmet, hanggang taas. ulo. Okay na lahat. Maliwanag po bang lahat sa atin yan? For God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, divine appointment, provision, and the last is anointing. Bibigyan tayo ng anointing ni Lord because we are sent one. Anointed by the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit yung nagbibigay power sa atin to do something na ina-assign sa atin ng Panginoon. So, yung langis na dumadaloy sa atin from head to feet, yan ang nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Amen. Thank you, Lord. Sige. Ina-encourage namin kayo na
basahin niyo po yung Book of Gideon, yung istorya ni Gideon. Napakaganda po nito. Kasi, pag tinignan po natin yung kwan, sa simula pa lang, dito sa kwan kasi sa verse 7, sabing gano'n niya, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng Midianita, sila'y pinadala niya ng propeta at pinasabi ang ganito. Yan, itong po, di ba noong kami po ay nag-take up sa inyo ng servant leader, yung fivefold ministry, sa isang ministry po, sa kalipunan ng mananampalataya, there will always be, besides the apostle, there will always be prophets. Ito pong mga propeta na ito po yung mga in-appoint ni Lord para magpaalalahanan ang bawat isa. Siya po ang binibigyan ng appointment ni Lord para sabihin yung direct na mensahe ng Panginoon para ang kanyang dahil sa sobrang mahal tayo ng Panginoon, hindi niya hahayaan, lalo na pag may nakikitang hindi maganda, meron pong ipadadala ang Panginoon para magsabi kung ano ang dapat gawin. Ito po ang sinabi ng propeta. Through the prophet, ang sabi, inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangaalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at binigay sa inyo ang kanyang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos ay hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreyo sa lupaing inyong tinitiran ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. So, ang sabi nga ganon, paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Kaya, masakit man, madalas sinasabi noon, kasi nakasulat rin naman yan kumisa ng ating mga pagkakasakit ay dahil sa ating sariling kagagawan, hindi po ba? Kaya sabi nga noon, masakit man, pero dapat pag sinabi yun, kayo lang aakbayan mo yung tao, bubulungan mo siya, alam mo, madalas nga, biruan nga, di ba? Mag-confess ka lang kay Lord. Search your heart. Pero wag mo iparirinig sa iba na mapapahiya siya. Kaya lang naman nagagalit yung iba pag, ano search your heart? Yung ganon, ayaw tanggapin. Kasi nga napapahiya naman yung tao. Pero totoo naman po, there are times, lalo na pag alam mong kumain ng bawal, di ba? At may ginawang hindi tama, kaya ka nagkasakit. Ang maganda doon, kapag ka tinanggap mo, masarap sa loob madali Kaya itong mga panahon ni Gideon kaya sila na-oppress ang Midianites, they are already worshiping Baal, di ba? Kaya ito nangyari. Natutuwa nga ako dito Ang galing ng tatay ni Gideon dito. Natatandaan niyo ba anong ginawa? Kasi ganito po ang nangyari. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon sa trigo sa pisaan. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel. So, sumaiyo ang Diyos. Pero before that, may nangyari po na yung Juan nabagsak. The time na may nangyari si Gideon kasi, tingnan na. Yung po si Baal, yung kanilang estatwa ni Baal, tumumba, nabasag. Kinabukasan po, nakita ng mga tao, nabasag yung kanilang Diyos-Diyosan, at nagalit sila. Sabi niya, sinong may gawa nito? Ay di tinuro si Gideon. Si Gideon, sabi gano'n niya. So, papatayin nila si Gideon. Ito ngayon yung tatay. Ang sabi gano'n ng tatay, teka muna. Hindi ba si Baal ay isang Diyos? Sabi gano'n niya. Kung talagang siya ay Diyos, ba't hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya? Bayaan mo na si Baal ang magparusa kay Gideon. Kaya nagbago ang pangalan ni Gideon dito Jerubbaal ang naging pangalan Kaya si Gideon, during that time, napalitan yung pangalan niya ng Jerubbaal dahil kaya tumahimik yung iba O nga naman, kung Diyos talaga yung Diyos-Diyosan nyo, ba't hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya? Nabasag siya Di ba? Kaya sabi nga gano'n, kaya ang lakas-lakas ng loob natin ngayon, nung malaman natin ang katotohanan, totoo naman before, we are all idolaters. Aminin natin yan.
Pero nung nalaman natin sa John 4:23-24, that God is Spirit and only through His Spirit that we can worship Him in spirit and in truth, nawala yung ating mga dating practice. Hindi ko naman sinasabing yung mga kapatiran natin na gano'n ay ginagawa pa, hindi pa nila kasi alam naman yung katotohanan. Huwag na tayong magja-judge. Hindi, kasi natatawa naman ako, yung isang bago-bagong naging Kristiyano, dumadaan yung prosesyon. Alam niyo po bang kung gumit na yung doon sa may aming lugar doon, talagang kamuntik na siyang mabugbog. Kasi naman, yung mga nagpo-prosesyon, gumit na siya, pagkatapos nagsalita siya parang kuwan ba? Ganun, mapupunta kayo sa impyerno. Kayo po ay ganun. Alam niyo, natakot kami doon sa ginawa ng tao na yon dahil nga nasa gitna. Yan ang pananampalataya pa ng mga tao. Hindi pa nila alam. Ganun naman tayo dati, mga kapatid. Kaya wag tayo po yung ating style, bayaan yung malaman ng mga tao ang katotohanan. Kaya nga pinagbabasa tayo ng Biblia eh. Ako wala namang nagsabi sa akin na ganun. Di ba? Sila Sister Tess Biloria, sila Mader, ang dami kong shinare sa kanya tungkol sa practice ko noon sa St. Mary's. Aba, pero wala po sinabi sa, masama yan, mali na yan. Wala po. Ako mismo ang nakatuklas. Oo. Kaya ganun po yun. Kaya natuwa ako dito. Kaya sabing ganun, yung wisdom ng tatay ni Gideon. Kung Diyos siya, di kaya niya ipagtanggol yung sarili niya. Ay di wala nang say yung mga tao. Purihin ng Panginoon. Yung mga nadadanasan natin ng mga difficulties in life, just see it in the eyes of God and that is your delight. Masisiyahan ka kapag kapag nakita mo sa mata ng Panginoon yung nangyayari sa buhay mo. Parang ice cream. Delight mo na, pakasarap talaga. Yun pala sinasabi ko, nandito rin sa Judges 6, magmula po sa 25. Dito nga yun dun sa kwan, para ma-refer natin sa mga kapatiran, para magkaroon sila ng interest na magbasa. Ito po yung nakasulat, di ba? Ako minsan, ang sarap ko kasing i-lead natin yung mga kapatiran natin sa pagbabasa ng Biblia. Alam niyo po ba na nagkaroon ako ng interest sa Bible because of stories. Sabi ko na nga sa inyo, ang hilig ko sa comics. Kaya kapag ka nag-iistorya ka ng ganon, uulitin nila yon at doon na magsisimula na sila ay magbasa ng Biblia. Anong comics? Si Suma. Ang dami. Lahat na ng comics nandoon. Hindi. Lahat na yan. Sabing gano'n na, dito sa verse 29, nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawa nito? Nagsiyasat sila, talaman lang si Gideon, na anak ni Joas, ay may kagagawa niyon. Nagkaputol-putol kasi. Ilabas mo rito ang anak mo, papatay namin siya. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Ashira sa tabi ng altar. Ito pong si Ashira, ito po ay babaeng Diyos-Diyosan. Tandaan natin itong si Ashira na sumikat rin siya sa Acts 19. Yan po yung... You do not know the Saka God ito ay nasa Jeremiah 44. Itong si Ashira, ito yung tinatawag nilang Queen of Heaven. Yes, that is the rebulto na yan. Kaya yan po, kaya yung term na Queen of Heaven, sumasama ang loob ko kapag kinakabit doon sa ating mahal na Birhen. Alam niyo po ba si Ashira ang Queen of Heaven during the Old Testament? And what has happened before is happening again. You are making yung mahal na ina na ni Jesus na ginawa nilang Queen of Heaven, ginawa nilang idol. It's not. We are telling this to you in truth, mga kapatid, kasi ito naman ay nakasulat sa Biblia. Kaya po, ito ay nangyari kay Gideon, kaya sinasabi na, maybe if we will not be able to finish Gideon today, kukontinue namin ito next Thursday. Kasi napakaganda po ng istorya ni Gideon, pagpapatuloy po natin yung kanyang strategy pagdating sa giyera. Paano makikipag-away sa kaaway? Paano natin lalabanan? Pero for the meantime, ito muna yung calling ni Gideon. Purihin ng Panginoon. Pastor, wala kasi ito sa lamin niya. Gusto ko sana diretso. Whatever. Pero Kaya ang mo, lang Pastor. to. Sige. Bibigyan muna natin ng tsaka natin paliliwanagin. Bibigyan muna natin ng the surface,
doon sa Judges 7. Yung victory of God's army. Gideon defeats the Midianites. Na natin ha, tsaka natin i-explain muna. Bibigyan lang muna natin yung word ha. Judges 7, verse 2. The Lord said unto Gideon, the people that are with you are too many for me to give the Midianites in their hands, lest Israel be boastful, asking, my own power has delivered me. Yan. Pinakikita lamang dito na ang power ni Lord, it's not by might, Nor but by by the my Spirit. Spirit, says the Lord. Verse 3. Now, therefore, come, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is afraid and trembling, quote unquote, fearful and afraid, let him return and depart from me. Purihin ng Panginoon. Ano yun? Naalala nyo ba yan, mga kapatid? Tsaka natin i-explain, ha? Oo. So, 22,000, but 10,000 remained. 22,000 ang umuwi. At May natirang- ang natira ay 10. So there are already 32,000 during the time. 32,000 yung army ni Gideon. Okay. Para labanan ng baka Midianites. ma-explain mo agad. Oo. Yan. Verse 4. Then the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Ang magte-test si Lord. Therefore, it shall be that he whom I say to you, this one shall go with you, and shall go with you. Ito ang papupuntahin ko sa iyo, at sila ang sasama sa iyo. But every one of whom I say to you, this one shall not go with you, he shall not go. Kung sino ang sasabihin ko sa iyo, yun lamang ang pwede mong isama. Pero Pastor, bago natin i-take up yan, meron kasing yung confirmation na hiningi si Gideon. Si Gideon kasi Oo. laging naghihingi ng sign. Oo. Kasi hindi na, dito sa Yung sa fleece. story ni Gideon, pinalabas na hindi masamang humingi tayo ng sign kay Lord to confirm. Kasi during that time, hindi makapaniwala talaga si Gideon na siya ang pinipili ni Lord. Imagine mo, the least among sa family nila. The poorest, sabi nga gano'n. Pagkatapos, siya pa yung youngest. Di ba? Para ba si David? Ang daming magkakapatid, di ba? Pagkatapos, sabi ni Lord, Siya yung hindi qualified. parang pag titignan mo, hindi ko kaya. Ako? Sabi nga, parang ako? parang of all people, hindi ba? Ako yung marami nga nagsasabi, ako yung black sheep ng family. Pagkatapos ako pa yung kan. Huwag kayong mag-alala kapag pinili tayo ni Lord talaga naman. Pero ang maganda dito, merong hiningi na palatandaan si Gideon. Kasi doon pa lang nang makita niya yung doon sa una pa lang, di ba? Binigyan na siya eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, simulan nyo doon sa simula eh.
doon sa paghahandog ng yung anghel. Ito po ay naalala ko yung na-take up nato ni Pastor Nay. Yung word na theophany. Natatandaan niyo po ba yan? Angel. Theophany. Ito po yun yung manifestation of God in form of an angel or anything na si Lord magmamanifest sa atin in many forms. Katulad nung speaking donkey, yung kay Balaam, di ba? That is theophany. Nagpapakita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga sinasabi niya na mga vision. Oo. So this time, it's the angel. So nung maghahandog ito si Gideon, hindi ba? Yung karne na luto sa magitan ng apoy na ipikinwa ng, that's the only time na si Gideon na-realize niya na, huy, nagpakita sa akin ng anghel, hindi ba? It's the angel of the Lord. Kaya, yung palang offering during that time, doon pa lang na-amaze na si Gideon na talagang meron ng confirmation na siya ay tinatawag ng Panginoon. But this time, na siya ang mamumuno para lusubin ang mga Midianites nang hingi na naman siya ng palatandaan. Kasi mabigat na ito kung yung noon lang tinawag ka, po pwede pa naghandog, nakita. Imagine mo, before you, parang nagpunta ka sa restaurant, ano nga yung mga restaurant na before your very eyes, oo, may flamethrower na yung steak sinusunog sa harap mo. Hindi ba yung ganon? Ito, walang kinuan walang instrumento, bigla na lang gumanon lang yung angel. Oo, biglang na-consume ng fire yung kanyang handog. Wonderful. So, doon pa lang. Oo. So, this time, ang palatandaan na hiningi ni Gideon, ganito. Yan. Apakaganda. Yung parang, please. Ano sa Tagalog ba? Yan. Naglatag isang lana. Kumbaga, yung mga masarap na pantulog natin, yung medyo blanket na malambot, di ba? Yun, kapag ka nag-consume ng tubig yun, matindi talaga yun. So, yung isang lana sa giikan ng trigo, kapag ka ito'y nabasa ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, maniniwala ako. Di ba? Yung lana lang, imagine mo, ang lana kasi, kapag ka nag-consume yan ng water, napakabigat na po yan, mapupuno po ng tubig. And pagkatapos, yung paligid niya tuyo, that's impossible nga naman. Hindi tumulo yung tubig nun at umagos at mabasa yung kapaligid. So, kinabukasan, nung magising siya, huy, totoo nga. Pero hindi pa rin siya nakontento doon. Sabi gano'n niya, one more time. Gano'n niya. Sabi niya gano'n, pero wag po kayong magagalit. Sabi gano'n, wag po kayong magagalit sa akin. Mayroon po pa akong isang hihilingin. This time naman po, yun naman pong lana, ang tuyo, at yung paligid po ay basa. Di ba? Nangyari din. O, imposible namang hindi ka pa naman maniwala niyan. Sobra ka na. Di ba? Kitang-kita na. Kayo nga yung sa atin, ang dami ng miracle Di ba? Ang dami-dami na. Iba-iba ang ating istorya, mga kapatid. Tingnan mo yung kasama mo. Yung mga katapat natin. Biro mo magbago si Pastor Fred. Miracle talaga yan. Miracle po. Miracle. Magbago ko. Ayan yung mga nanonood sa akin, yung mga dati kong kaopisina. Hanggang ngayon, di pa sila naniniwala sa akin. Hindi naman sila maniniwala hanggat hindi naman ako nakakasama pa ulit. Pero nung kasama nila ako, super. Di ba? Hindi talaga. Of all people, yan pa. Kaya nga, napakahirap po talaga. Kaya, napakasarap na humingi ng sign sa Panginoon. Para tayo ay maniwala na ikaw ay pinipili, ina-appoint. Kaya sabi nga ganon, nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ganyan po ang Panginoon. Nung una pa man, pinili na tayo. Nung una pa man, tayo ay minahal na. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, sige po, Pastor, ano pong susunod? Sige. Natapos na tayo sa verse 4. Ito yung verse 5. So he brought the people
down to the water, and then said to Gideon. So ang nag-uusap dito lagi ang Panginoon, inuutusan yung kanyang pinili at hinirang si Gideon. He said to Gideon, "You shall separate everyone who laps the water with his tongue, as a dog laps, as well as everyone who kneels to drink." Verse 6. Now, the number of those who lap, putting their hands to their mouth, was 300 men. But all the rest of all the people kneeled to drink water, in verse 7, and the people said to Gideon, "I will deliver you with the 300 men who lap, and will give the Midianites into your hands." Amen. So, ayan. Ibibigay I-reflect. yun. Oh, i-reflect mo na ngayon yan. Paano yung... Huwag muna yung- ngayon. Matatapos na yata. Eh. Hindi kasi, O sige, dahan-dahanin Oo, natin. matubukan Ito ha. yung war kasi next Thursday na, Pastor. Di ba? Yung ngayon lang, yan yung... Okay, tignan natin ha. Yung instruction. Okay. The Lord said to Gideon, "The people that are with you are too many." Napakarami. Naalala ko si Brother Bart nung araw. Masyadong mga marami. Pero sasalain natin. Kasi kung napakarami, lalo yung ibang mga ginagamit na ito sa mga covenant members noon. Napakarami. Kapag marami itong dala-dala ninyo, pwede bang sabihin sa pamamagitan ko nagkaroon tayo ng tagumpay sa mga Midianites. Kaya hindi tayo dapat maging boastful o doon sa bountiful. Now, therefore, come, proclaim, panmadinig ng mga tao, saying, whoever is afraid and trembling, let him return and depart from me. Pauwiin. Pauwiin na. Pero ang hindi pauwiin. Kasi inanuto Tawag doon, nirecruit neto Called. Ang revelation ko rito, yung lahat ng matatakutin. Lahat ng parang naku, baka kung ano mangyari. Actually, sa mga- Naalaala ba nyo si Sa mga manggagawa rin, ikinuha Hindi, niya wag na, inireflect yun, di ba? Tulad noon si Uriah, di ba? Ilagay mo sa fierce battle yan. Frontliner. Sa front, yung mga frontliner, tiyak yan, patay. So, para mawala, yung mamamatay sa kanila, bring them back to the barracks. Kasi hindi naman pinauwi yung mga army, yung mga army ganon. Tinitrain palalo yun. Same with us. Kapag meron pa tayong mga kulang, yung ating Uwi ka sanctification muna. ay Back to barracks. hindi pa naman tayo Perfect. perfect. Kasi ang tumawag sa atin si Lord. Ang ibig sabihin to, revelation,
pabalikin mo sa barracks. Kasi hindi pa sila handa na sumabak sa ganitong uri ng labanan. So, yung 22,000 na matatakutin o hindi pa sanay sa ganitong uri ng labanan. Kasi ito para itong battle of the century. Mabigat itong battle na ito. Pabalikin mo muna sa barracks. Doon muna sila. So, ang natira, yung 10,000. So, yung Lord's Army noon, 32,000, pinabalik sa barracks, yung 22, at yung 10,000, naiwan. Sa verse, Undergo ulit ng elimination ito, pa. elimination pa. Di, okay na. Verse 4. Then the Lord said to Gideon, masyado pa marami, the people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Ako ang magte-test. Ako ang magsasanay sa kanila. Ibaba mo lang sila sa tubig at ako na ang bahala sa kanila. So, kahit sa panahon natin ngayon, the Lord is training us. Marami pa rin, lalo, marami kasi yung ayaw ng trials, ayaw ng testings, ayaw ng discipline. Maraming ganun. Pag na-disiplina, minsan, yun sa mga army, masama ang loob talaga nun. Pero, because of the training na ginagawa nila, walang sumasama loob doon. Kasi kapag hindi ka talaga trained person or trained army, hindi po pwede kang hindi pati train. Kasi you are called to be trained. Called to be trained. Meron ba mga army lalamya-lamya? Walang army lalamya-lamya. Basta ang lahat ng army, hindi lang matipuno ang katawan, hindi sila sickly. Marunong humawak ng sandata. Pag sickly sila ginagamot, Yeah. libre rin yung gamot noon. May infirmary roon, may lahat. Lahat ng klaseng pangangailangan ng army. Provided. Okay. Ang magtetest sa kanila si Lord. Therefore, it shall be that he of whom I say to you, this one shall go with you. He shall go with you. Inulit pa yan. Yung aking itinrain, yung aking pinili, ang sasama sa iyo, sila ang makakasama mo. But everyone whom I say to you, this one shall not go with you. Huwag mo silang isasama. Amen. Lahat ng matatakutin, lahat ng ayaw umunlad ang sarili bilang army o sa isang ministry, huwag mo munang isama. Sige. Purihin ng Panginoon. Bago ituloy ni Pastor yung kung ano ang meaning, kung paano yung pagkakapili, batiin muna natin yung mga nagdidiwang ng mga birthday ngayon. Sige. Ngayon po ay December 7. Bukas po ay holiday, December 8. So, batiin natin ngayong December 7, nagbe-birthday si Brother Jacob Gicaro, Sister Delia Anaki. Purihin ng Panginoon. At belated happy birthday sa mga kapatiran natin na si Brother Nico Pagulayan, si Brother Timothy Borja, kapatid ba ito ni... anak. Sister Jen Hernandez. Purihin ng Panginoon. And happy birthday mga kapatid and enjoy your day.
Alam bang December 7 kung ano? Ano? Bombing ng Pearl Harbor. Harbor. Ah, oo. Oo nga. Kinukwento sa akin yung pilgrimage sa Antipolo. Ganun yun. Biglang nagano. Kasi hindi handa ang Amerika. Yeah. Hindi sila handa. Oh, yan. Yung pagiging hindi handa, diyan mo malalaman bakit yung 300 ay napili ni Lord. Sige. Yan ba? Very, Happy birthday. Oh, kakanta muna sila. o Babatiin sino natin. kakanta? Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Purihin ang Panginoon. Sige. Ngayon, repeat new song. Makinig rin tayo. Ito po ay tuloy pa rin ng Pasko. Bago ito, hindi ba? Composed by Sister Sally Bartolome. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Ano man ang iyong kalagayan, may lungkot man o ligaya, tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko sa atin ay tunay na kay saya. Ang Pasko sa atin, ligaya ang dala-dala. Mahirap man o mayaman, pag si Kristo ang nananahan, tuloy pa rin ang Pasko. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay may Pasko. Tayo ay magdiwang, pag-ibig at pag-asa, kapayapaan ang hatid nito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuloy pa
Walang makapipigil nito. Tuloy ang Pasko. Hindi mapipigil ito. Yung pala, akala ko talagang bago. Yung pala bagong luma. Pero that is pandemic Christmas song. Kita nyo po, meron sila. Ayan. Bago pa rin. Kasi hindi naman natin na-enjoy yung Pasko noong panahon na yun. Okay, sige. Tuloy tayo. Tuloy tayo. Sabi ng Panginoon kay Gideon, yung pipiliin ko, ilang ang sasama sa iyo. Yung hindi ko pipiliin, hamon sila sa barracks. Kasi sila matatakutin. Doon sa verse 5, ang sabi, so, kung ganon, therefore, he brought the people down to the water and said to Gideon. Ito ang sinabi kay Gideon. Pakinggan ng mabuti. You shall separate everyone who laps the water. You shall separate everyone who laps the water with his tongue as a dog. You shall separate everyone who laps the water with his tongue as a dog, as well as everyone who kneels to drink. Ito. Yung pong lahat. Tagalog para basahin natin. O sige, basahin mo sa Tagalog. Sabi po dito, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso, ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Ayan, namo ha. Sa verse 6 na nyo ha. Now the number of those who lapped, putting their hands to their mouth, was 300. Dinabi natin ha. Now the number of those who lapped, putting their hands into their mouth, was 300. Nanyo ha. Kapag ikaw may kalaban, pag ikaw yumuko, Lumuhod. hindi mo makikita yung kalaban mo. Luluhod ka, pagkatapos pag uminom Luluhod ka, ka. hindi ba ganon? Ayan. Hindi mo makikita. Alam ba yung ibig sabihin ng lapped? Lapped. Ha? Iyon, yung kamay, ginaganon. Pagkatapos yung tubig, tumataas. Kaya nakakainom ka, nakikita mo kaaway mo. Hindi ito yung umiinom ng pagganon. Nakayuko. Kaya ang keyword dito yung lapped. Sa English kasi, do sa version as a mo. dog. As a dog. Kaya pag gano'n, Kasi yung ibang version naman, salok. Sa salok ng tubig. Pagkatapos, yung as a dog, hindi ba ang tog, ganon? Pag inom ng dog, nakatayong ganon, pero ang dila niya nakalabas, yon. Kaya, pero never naluyuko. Kasi pag gumanon ka, you don't have to bend your head. Yeah. Ang kwan is yung nagbe-bend ng head. Ayun, ha? Yun ang hindi kasama. Kaya ang sabi doon sana. Malinaw ba? Malinaw. Malinaw. Hindi yung gaganon. Hindi. As a dog. Tulad ng aso. Doon sa ibang version, pag ganon, ginaganon. Pero itong authorized King James Version as a dog. Kasi ang dog hindi pwedeng gumanon, hindi ba? Walang kamay Yung ibang version, nga naman, kasi sinasalo. kasi kung as a dog, walang kamay ang dog, so hindi po pwedeng gamitin ng kamay para uminom. So, yung King James Version, which is the authorized, lap lang, pag tatapiking ganun ng tubig, saka gaganon ng tuang dila. Ito yung wild story.
So, yung version na yun. Okay, verse 6. Now, the number of those who loved, yung gumanon, kita kaaway, 300. putting their hand to their mouth, was 300 men. Palakpakan natin ng Panginoon. Dito nagmula si Gideon, Dito 300. nagmula yung sinasabi ni Brother Bart. Gideon, 300 was selected. Kaya ito yung itinest Natatandaan nyo ng nun mga kapatid, ang ating mga covenant members ay merong qualification, meron tayong criteria, pagpili. Kaya yun po, kinakailangan, ikaw ay nag-undergo ng Life in the Spirit Seminar. You are Spirit-filled, mga kapatid. Yung kwan. At you are a tither, you are nag-attend ka ng prayer meetings, at saka yung mga Sunday fellowship and Bible study. Ganun po kahigpit noon ang isang covenant member na pamimili. Kaya yun, during that time, medyo mahirap po talagang pumasok as a covenant member. Sa ngayon, may awat grasya ng Panginoon, kahit na yung mga nasa abroad, basta nagkaroon ng desire, but they are regularly supporting the ministry at saka nagkakaroon po sila at nag-undergo rin ng Life in the Yun ang Spirit purpose, Seminar. one of the purposes of GMJ. Yes, oo. Nakapapakinig sila. Meron silang regular na feeding of the word. Kaya regular silang nakaka-attend rin ng ating mga gawain. Purihin ng Panginoon. Sa verse 6 din, ito. But all the rest of all people need to drink water. Oo. Yung iba, Lahat ng lumuhod. lumuhod, uminom, back to Disqualified. barracks. Oo. Back to barracks ka talaga eh. May teaching. Kumbaga, panibagong training. Okay. Sa verse 7, the people said to Gideon, I will deliver you with the 300 men who loved, and I will give the Midianites into your hands. So, yung 300 was given by God the victory, so we are more than conqueror. Yun ang sinasabi ng yung ating word for the day. I see wonderful things. 32,000. What a wonderful things to see. Piling-pili. Parang isinalang walang man. Ang sarap-sarap ng sinalang kape, di ba? Ganun, salang-sala. Wala kang walang kaano-ano. At ang sabi ganito. So, let all other people go. Amen. Each man to their home or barracks. Purihin ng Panginoon. So, Okay. salamat sa Diyos at Ang sabi doon sa John 15. 15, Yan. pakibasa mo. Sige. Ito po yung pagpili naman ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At talaga namang kapag ka ikaw ay pinili ng Panginoon, pakakwanin natin. Ang sabi niyang ganon, sa verse 5, sa John 15, verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, hinahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging alagad ko. Sa verse
15, ang sabi po, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Purihin ang Panginoon. Bago tayo magtapos, ang Panginoon ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. And we cannot do anything without the Lord. If you remain in me, and my words remain in you, dahil pinili ka na ng Panginoon, binago na tayo ni Lord, kaya ang pangako niya, you can ask for anything else, and you shall have it. I have told you everything about the Father, the Word of God. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga pinag-aaralan, isang malaking liwanag na magbubukas sa ating kaisipan na yung mga nanonood o tayong narito sa center, merong magandang purpose ang Diyos sa ating lahat. At ang pangako niya, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo kalilimutan ni Lord. Amen. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Next week po, pagpapatuloy natin ang book of Gideon, ang istorya ni Gideon, at pag-aaral naman natin ang war strategy ni Gideon. Kung paano ang isang Kristiyano mananalo sa battle. Purihin ng Panginoon. At magko-closing prayer po kami at isasara natin ito sa pamamagitan ng isang awitin rin. Pastor Fred, closing prayer. Dakila namin, Ama, salamat po at nakikita namin in your eyes, O Lord, that we use. There are wonderful things prepared for each and every one of us, Father. Salamat po, O Lord, for your word na iniwan nyo sa amin. Thank you. Wala po kaming maibabalik sa iyo. Papuri, pasasalamat, all glory and honor belongs to the Lord. In Jesus' name, amen and amen. God's got an army. God's got an army marching to the land. Deliverance is their song. There's healing in their lands. Everlasting joy and gladness in their hearts. In this army I've got a part. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. Purihin ang Panginoon. God bless everybody and see you again. Tomorrow po ay meron pa ulit tayong GMJ. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.